Update tayo kaugnay sa pinsala ng magnitude 6.9 na lindol. Paparayan po natin si Office of Civil Defense Region 7 Director Joel Erestain. Magandang umaga po, Director Erestain. Yes, sir. Magandang umaga po. Thank you very much po for this interview. Mangangamusta lang po kami. Ano po? Yes, sir. Opo. Yes, sa assessment nyo sa Cebu Province. Medyo ano naman po, sir. Everybody is cooperating. And then yung ating pong search and rescue operations, ano na po siya. Medyo nagsistabilize na siya. Hindi na siya yung tipo bang naghahagilap pa ng mga tao. The teams are already adequate, including the medical teams po. At marami po nag-responde. Thank you very much po sa lahat. Opo. Saan po yung masasabing pinakamalalang na pinsala po ng lindol? Kung nasaan din po yung epicenter. Although yung epicenter ay nasa labas po ng lupa, sa may bandang dagat. Pero ito po yung nasa area po ng Bogo at yun po yung pinakamalapit. Yung Bogo City po in Cebu. Northern part of Cebu po ito. Opo. Sa ngayon po, marami na hong tumutulong para sa rescue operations. Kamusta na po, Director? Yes, sir. Opo. May mga nagdalatingan pa nga po. In fact, nag-a-advise na po sila. Pero siyempre, ang province at saka yung city na baka pwede mag-wind down po muna or mag-hold muna ng mga papalating po ng mga SRR teams o yung mga search and rescue teams po na kung pwede mag-ano muna po. No? Kasi marami na rin po teams. Ang BFP nga po, umabot sila ng mga more than 100, 153 Opo. to be more exact na katao po. Opo. Tapos nandiyan po sa ground. No? Opo. So para hindi po masayang din ng resources, pinapa-stand down muna po ng ng ating pong LGUs. Opo. Okay. May update tayo sa bilang po ng namatay, Director? Yes po. Nadagdagan po ng 3 overnight from 69 na 72 na po ang namatay. And more than 200 po ang injured. Opo. At nawawala po, meron pa rin hinahanap tayo? Wala po tayong reported na mga nawawala. Pero sinusubukan pa rin po maghukay ng ng yung mga debris po. Opo. At inaasahan ba natin tataas pa ang bilang? Medyo na po 'yon. Parang mukhang hindi na po aakyat doon sa At sana wag na umakyat. Opo. Director, hindi naman po yung tipo na palang magsa-skyrocket pa yung numbers. Opo. Hindi po. Kaya rin nga po, ang ginawa po natin, humingi po tayo ng tulong ng mga medical teams. Kasi minsan, isa bigla ang event, doon may namamatay. Nadadagdagan minsan pagka hindi po kasi nabibigyan ng tamang lunas yung mga may sakit at mga injured. Okay na po yung medical teams natin. Marami po nag-responde within the island itself, and then also from Bohol, nagdagdag din po ng mga teams to augment. Ano po ang pinakakailangan ngayon ng mga residente? Ganun pa rin po, tubig at saka kuryente. Dahil kung wala kasing kuryente, marami po mga pumps na hindi gumagana eh. Okay. Medyo matindi po ang tumama po doon sa sa stasyon po ng NGCP na almost the whole of northern part of Cebu tinamaan po talaga. Opo. Pero yung Compostela at saka Danao nagkaroon na po. Ang ginagawa po kasi, kung tama daw ng NGCP nandun sa taas, so kumukuha sila ng northernmost part, kumukuha sila ng kuryente from the south part po ng Cebu. Opo. Kaya po, paakit naman yan. Marami po bang nasa evacuation center o may mga nakauwi na rin po ba, Director? Mas marami po sir na nasa mga kanya-kanyang pamilya. Lumabas sila kasi ng city. Kasi rin naman kung na-evacuation center ka, nasa loob ka pa rin ng isang structure medyo na-trauma yata yung mga ibang tao po. So itong nakikita natin ngayon na nasa labas ng lansangan, ano hong hakbang para sila'y matulungan pa? Yes po, nagpapadala po tayo. Nag-request po sila ng tent, no? Tent, para may matulugan po sila. Yes, opo. Okay. Maraming salamat, Office of Civil Defense Region 7 Director Joel Erestain. Ingat po kayo. Salamat po. Salamat naman. Mabuhay po kayo. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube
para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.